For today's video ay may sakit si Lola at pagdating ko nga galing bakasyon sa Pinas ay mahina si Lola at hindi makakain ng ayos. Tuwing nga ako magbabakasyon ay nahina ang kanyang katawan at laging masama ang pakiramdam. Kahit naaalagaan naman siya ng ayos nang nakuha kong reliever. Siguro ay dahil masanay ang katawan niya sa pag-aalaga ko at ako din ang lagi niyang kasama araw-araw. Wala pa nga isang linggo pagkarating ko ay bumubuti na yung kanyang pakiramdam at medyo nakakakain na din siya ng ayos. Ang kaso ay bigla naman dumaing na kapag nagwiwi ay mahapdi daw at kinabukasan nga ay nagkaroon na din ng lagnat. Kaya naman tumawag din agad si Lola sa kanyang doktor at agad namang naresitahan ng gamot na pansamantalang niyang iinumin habang hindi pa siya nakukuhanan ng ihi para i-examine. Dahil nilalagnat din si Lola, sabi ng doktor ay mag-antigen rapid test daw. Kaya naman ayan, for the kalikotang person for today's video para makuha na ng sample si Lola. Buti na nga lamang at meron din yan dito sa bahay dahil nung umalis nga din ako para magbakasyon sa Pinas ay nagkasakit nga din siya. At natawa nga din ako dyan kay Lola dahil yung isang ilong lamang niya ang kinuhanan ko ng sample. Abay gusto ding ipakalikot yung isa at baka daw yung aking nakuhan sample ay negative at yung kabila daw ay positive. Ay kainaman na rin si Lola at ang daming nalalaman. At ayan nga yung ginamit ko na pang test na kapag dalawang linya ay positive at kapag isa lamang ay negative. Kaya naman ito't ating testingin na kung anong kalalabasan ng resulta. At yun nga, ipinangkalikot ko sa ilong ni Lola ay binabad ko lamang dyan sa parang tubig na nakalagay sa plastic na tube. Pagkatapos ay patakan lamang ang test kit para makita ang resulta. Ayan nga, tumalapit na sa taas ay unti-unti na ding naaaninag yung guhit na nasa letter C. At nang tumagal nga ay tumingkad na din yung guhit na nasa letter C at isa nga lamang ang guhit na ang ibig sabihin ay negative si Lola sa COVID. At syempre, pinakita ko din kay Lola ang resulta para maniwala siya na siya ay negative. Paliwanag pa nga ako dyan kay Lola kung paano ko nalaman na siya ay negative. At kahit nga nakita niya na ang resulta na negative siya ay nang makalipas ang isang oras, abay nagpa-test ulit sa akin para daw makasigurado. At ang resulta nga ay negative pa din. Tunay naman na napakahirap mag-alaga ng matanda lalo na kapag may sakit, lalo na sa tulad ni Lola na sadyang makulit na at paulit-ulit na din. Kailangan ay merong mahabang pasensya. At kahit nga may pinakamahabang pasensya ay talaga namang mauubusan din. Kaya naman halos lahat ng sabi sa akin ng aking mga naging reliever ay napakatyaga ko daw at nagtagal ako kina Lola. Dito nga sa akin trabaho ay hindi pagod ang katawan dahil hindi naman mabigat ang mga gawain. Pero ang kalaban na stress at puyat dahil sa pag-aalaga ko kay Lola dahil sa kanyang kondisyon. Isa sa dahilan kung bakit nagtagal ako sa kanila kahit mahirap alagaan si Lola ay dahil mabait sila at pamilya ang turing nila sa akin. Buti na nga lamang sinili at magaling na at maayos na at hindi na din mahirap alagaan. At nakakatulong ko din niya sa pag-aasikaso kay Lola. Kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagbibigay ng tubig kay Lola, pag-aabot ng gamot at pagpapatay ng ilaw sa kanyang kwarto. Mga simpleng bagay na iniuutos na lamang ni Lola kay Nili para hindi ako mabala kapag may ginagawa ako. At habang ang inaasikaso ko si Lola ay si Nili naman ay busy sa kanyang pagkukulay. Ibinangon ko nga si Lola sa kama dyan at nilinisan ko at yung kanyang suot na damit ay yung aking pasalubong galing sa Pinas. Gustong-gusto nga ni Lola ang ganyan tela ng damit, bukod sa malambot ay hindi rin masyadong makapal ang tela. Kaya naman komportable siyang suotin lalo na ngayon at tag-init na din dito sa Israel. Stretchable nga din kaya naman hinihigit ko para mas lalong lumuwang. Dahil gusto ni Lola sa kanyang damit ay yung malalaki at maluluwang ang sukat. Ayan nga't pagkatapos kong linisan si Lola ay balik na ulit sa kama. Bihira nga lamang bumangon si Lola sa kama at kahit gustuhin man niya na laging bumangon ay hindi niya magawa dahil sa kondisyon ng kanyang katawan at nahihirapan siya. At kahit nga tag-init na dito sa Israel ay balot na balot si Lola. Dahil nga matanda na si Lola ay manipis na ang balat kaya naman laging nilalamig. At pagkatapos kong asikasuhin ay merienda time na at kahit anong init at banas ay kapiis life ang aking mga alaga. Ayan nga't si Nili ay tinawag ni Lola at pinaaabot yung kanyang tubig. Hinahayaan ko lamang si Nili para ma-exercise din yung katawan at maglakad-lakad kahit nasa bahay lamang. At pagkatapos utusan ni Lola ay balik na ulit sa kanyang pagkukulay. Kita nyo naman at iba na ulit ang kanyang pangkulay. Bukod sa panonood ng TV at pakikinig ng radyo ay isa yan sa libangan ni Nili ang magkulay. Maganda nga din yung exercise at libangan para sa tulad ni Nili na lagi lamang nasa bahay. Kita nyo naman at bago na ulit ang kanyang pangkulay, nakapagpalit na nga agad ulit. At yan nga ginagamit niya, ayan yung aking pasalubong galing Pinas, yung kanyang jumbo na Crayola na kanyang nirequest na ipasalubong ko daw sa kanya. Ayan nga tinawag na naman ni Lola si Nilit, ang sabay patayin daw yung kanyang ilaw sa kanyang kwarto. Shoutout time! Shoutout po kay Anita ng Iriga City. Shoutout po kay Inday Celia Vlog ng Kuwait. Shoutout po kay Tess Diaz ng Manila. Shoutout po kay Ann Libuon ng UAE. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.